Love at first sight. Iyan ang laging sagot ni Zeus kapag tinatanong siya kung bakit sa dinami-raming babaeng nagkakandara pa sa kanya, ay mas pinili niyang isang simple at galing sa hindi mayamang pamilya na si Denise. Maituturing na isang perpektong lalaki si Zeus dahil nasa kanya na lahat. Trabaho, yaman at kagupuhan. Sa edad niyang 25 ay nagsimula ang mabangong karera niya sa pagiging isang abogado at ngayong 27 na siya ay ganun pa rin siya kagaling. Bukod doon, habulin din siya ng mga babae. Hindi naman din maitatanggi kung bakit dahil tulad nga ng sabi nila ay tindig pa lamang ni Zeus, ulam na. Parehong nasa ibang bansa ang kanyang mga magulang at nag-iisa lamang din siyang anak. Number 1 supporters niya ang kanyang mga magulang pero mula nung nalaman nilang isang mahirap na dalaga lamang naging nobya ng kanilang anak, ay napilitan silang umuwi ng Pinas. Kakatapos lamang ni Zeus mag-ayos at ngayon pababa na siya ng hagdan upang inumin muna ang kanyang kape bago pumasok sa kanyang trabaho. Pero nang makita niyang presensya ng kanyang mommy na nasa mesa, nag-iba ang isip niya. "Zeus, son?" Pagtawag nito sa kanya, dahilan upang mapatigil siya at bumalik sa gawi. "Yes, Mom. Good morning po." Sagot naman niya rito, sabay halik. Ipinagtimpla ka ni Manang ng coffee. Would you like to take a sip of it muna before leaving? Doon na lang po ako sa office magkakape, Ma. I can request it to my assistant naman. Pero nag-effort si Manang sa pagtitimpla. Dahil request mo daw to every morning. Nakita rin kita kaninang papasok pero nang makita mo ako, tila ba'y umatras ang dalawang paa mo. Is there something wrong, Iho? Nothing, Mom. Nakalimutan ko lang po kasing kunin ang car key ko. That's it. Oh, really? O baka naman iniiwasan mo na ako. Even your daddy nahahalata rin yan. Misunderstanding lang pong siguro ang... At hindi na nga natuloy ni Zeus ang ibig na sabihin nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Excuse me, Mom. I have to answer this call. Pwede mo namang sagutin yan here Ayokong lumabas ka muna at baka hindi ka na bumalik. Napabuntong hininga na lamang ang binata, saka pa sinagot ang tawag ng nobyang si Denise. Yes, love? Panimula niya rito sa mahinang boses. Umiling-iling naman ang ina dahil alam niyang ang nobyo na naman nito ang kausap ng uniko iho. Nang matapos ang dalaw sa pag-uusap, ay unang nagsalita ang ginang. Girlfriend mo ba yon? Yes, Mom. It was Denise. Ang aga-aga naman yata niyang tumatawag sa'yo. Ganyan ba siya kadesperada to own you? Mom, it's normal to us. Isa pa, everyday niya na itong ginagawa. Wala naman siyang ibang sinasabi kung hindi mag-iingat ako papuntang trabaho at huwag magpapastress masyado. And so, sa ganyang treat na in love ka na sa kanya? Mom, straight 1 week na po tayo sa topic na to. Simula nung umuwi kayo rito, hindi na nawala sa bibig niyo si Denise. She's a great woman. I don't care. Kaya nga kami umuwi ng daddy mo dito ay dahil gusto naming pigilan yung plano mo. Baka mamaya niyan bigla ka nilang mag-propose sa babaeng yon at pakasalan mo pa. God, Zeus, hindi ko siya matatanggap sa pamilya natin. Never. Dinadamay niyo pa si Dad. Okay lang naman siya kay Denise Kasi kayong mga lalaki, wala kayong pakialam sa future ninyo. Tsaka, ako lang naman tong may pangarap para sa iyo May pangarap din po ako para sa sarili ko, Mom. I have my own brain and I have my own decisions. Kaya ba hindi ka na nakikinig sa akin? Dahil dyan sa akala mong tama ang mga desisyong ginagawa mo? There's a lot of pretty fish in the sea, Zeus. But you chose someone na dinaig pa ang daga sa sobrang hirap. At saan ba yung nakatira Sa squatter area? Again po, Mom. She's a great woman. May mga pangarap po siya sa buhay. Kaya nga po nagsisikap siya bilang isang tagapunas ng mga mesa sa restaurant? Yun ba yun Zeus? She's a waitress, Mom. And I believe na decent job po yun. Decent job nga. Pero hindi ever babagay sa'yo. Mag-isip-isip ka nga, Zeus. Baka mamaya niyan ginayuma ka lang ng babaeng yan
I'm sure naman pera lamang ang habol niya sa'yo. Never po niyang hinahabol ang pera ko, ma'am. Pero kung ginagawa niya man yun, matagal na siyang tumigil sa pag-waitress niya. I even offered her a job sa kumpanya ng friend ko because she's a college graduate with a flying collar back then. But she refuses. Ayaw niyang gawin akong backer kasi para sa kanya, unfair yun sa iba. Huh, ang daming arte. Kahit ano pa ang gawin at sabihin mo, Sonny, hinding-hindi na magbabagong isip ko sa babaeng yan. Now, kung gusto mo maging peaceful ang buhay mo, babalik lamang kami sa ibang bansa kapag itinigil mo ng kaibangan mo sa babaeng yan. Psst, whatever, Mom. Kahit pa manatili kay Rito for all of your life, it's fine lang po with me. Basta huwag niyo pong papakailaman ang relasyon naming dalawa ni Denise. I have to go na po at baka malate na po ako sa trabaho ko. Wika ni Zeus, saka muling bineso ang ina. Ni hindi na nga niya nagawang tikman ang paborito niyang kape dahil iniiwasan niyang magkasagutan na naman sila ng ina. Sakto namang nakasalubong niya si Manang Clara kaya humingi na siya ng paumanhin dito. Good morning, Manang. I'm sorry po Hindi ko po nainom ang tinimpla niyong kape. Nasa kusina din po kasi si Mommy. At alam niyo naman pong iniiwasan ko magkasabay kami sa umagahan. Dahil panimula na naman yun ng diskusyon. Paliwanag niya rito. Okay lang, iho. Naiintindihan ko. Sa susunod ihahatid ko na lang sa iyo ang kape mo kapag nasa baba ang mommy mo. Sa opisina mo na lang ba ikaw magkakape? Yes po, Manang. Mauna na po ako at baka malate pa po ako sa trabaho ko. May kliyente po ako ngayon And as usual, new cases to handle na naman. Yan naman talaga ang trabaho ng isang magaling na abogadong katulad mo. O siya, sige na't bumiyahe ka na. Mag-iingat ka ha. At ikamusta mo na rin ako kay Denise. Pakisabi, namimiss ko ng mga luto niya rito. Maging ako din po, Manang Pero hayaan niyo po't makakarating po ang pangungumusta mo. Aalis na po ako. Huling wika ng binata sa katuluyan ng umalis. Pagdating sa opisina, pinag-utos na lamang niya sa kanyang assistant ang pagtitimpla ng kape saka pa sinimulang pag-aralan ng kasong susunod ding ipaglalaban. Pagkatapos niya ring makausap mga mabigati niyang clients, ay nagsialis na rin ang mga to. Nasapo na lamang ng binata ang kanyang ulo dahil mukhang mabigat itong kasong dadalhin niya sa korte. Ilang sandali pa ay tatlong mahihinang katok ang pumukaw sa kanyang atensyon. Nung unay hindi niya pa yung tinugon hanggang sa bumukas na nga ang pinto at iniluwa doon ang napakaganda niyang nobya, dala-dala ang napakatamis sa mga ngiti. Good morning, love. Nakangiting bati ng dalaga. Oh, you're here. Sa saya, tumayo naman agad si Zeus sa kamahigpit na niyakap ang nobya. 2 linggo na kasi niya itong hindi nakikita dahil umuwi ito ng probinsya. Kailan ka lang nakabalik? Hindi mo naman ako sinabihan Di sana'y nasundo na kita. Hindi na kailangan, love. Kaya ko naman Tsaka alam ko naman din na busy ka ngayon Yung mukha mo nga halatang stress na. Medyo mabigat kasi ang kasong dadalhin ko, love But it's fine. I know I can do it. Alam ko namang kaya mo. Pero wag ka lang ma-pressure, love ha. Mag-chill ka din minsan, okay? Nga pala, dinalhan kita ng paborito mong rice cake at suman sa latik. Wow! Made by your mom again? Oo naman. Alam mo nang mahal na mahal ka ng pamilya ko And I love them too, love. As much as I love you. Sabay halik nito sa labi ng nobya. Love, ano ka ba? Nasa opisina tayo. Baka mamaya may makakita sa atin. What now? Proud pa nga ako na nahalikan kita If papayag ka lang, hahalikan pa kita sa mga public places Natawa naman si Denise, saka kinurot na lamang ang pisngi ng nobyo. Pinagsaluhan ng dalawa ang dala ng dalaga at masaya pang nagkwentuhan Natutuwa naman si Sus dahil tila ba nawala bigla ang lahat ng stress niya sa katawan nang makitang matatamis ang ngiti nito. Nga pala, pinapasabi ni Manang Clara na namimiss niya na raw mga luto mo. Talaga ba? Nako, mukhang makakapagluto ako ulit nito Pero, love, alam mo namang nasa bahay sila mommy, di ba? Oo, alam ko. Problema ba yon? Pwede naman tayong sa boarding house ko nilang magluto.
Tas dalhan mo na lamang si Manang Clara, di ba? Nakangiti pa nitong wika. Thank you, love ah. At pasensya na. Gustuhin man kitang dalhin sa bahay pero mukhang alam ko nang mangyayari. Ayoko naman na may masabi pang masasakit ng salita si mom sa'yo. It's okay, love. Pero, love, Hmm? kahit pa man ayaw ni mom sa'yo, ipaglalaban pa rin kita. Please, do the same thing. Wag na wag mo kong hihiwalayin ha. And what made you think na hihiwalayin kita, Mr. Seuss? Dahil lang ba ayaw ng mami mo sa akin na yun ang gagawin ko? Kilala ko kasi si mommy. Lahat gagawin niya. Mapaghiwalay lamang tayo. I just want you to know na walang katumbas ang pagmamahal ko sa'yo. And if dumating man ang araw na gagawin complicated ng parents ko ang lahat, lalaban tayo, okay? Napangiti na lamang si Denise sa kahinalikan ng paulit-ulit sa pisngi si Zeus. Sobrang saya ng kanyang puso ngayon dahil bukod sa nagkita na rin sila sa wakas, ay alam ng dalaga na mahal siya nito. 4 na taon na silang magkasintahan pero hindi pa rin nagbago ang turing ni Zeus sa kanya. Kung paano niya ito nakilala ng unang beses, ay ganun pa rin hanggang ngayon. Kahit pa man ilang masasakit na salita lang natatanggap niya mula sa ina ng binata, ay hindi niya yun iniinda. Mas nananaigang pagmamahal niya sa nobyo. Hinintay na lamang niyang matapos si Sue sa kanyang trabaho bago sila nagtungo sa boarding house ng dalaga. Gusto niyang ipagluto si Manang Clara at pati na rin syempre ang nobyong si Zeus. So 4 years nating mag-boyfriend-girlfriend. Ngayon pa lang ako nakapasok sa boarding house mo ah. Kapag hinahatid kita, lagi lang ako nasa labas. Natatawang bulwas ng binata. Kasi mahigpit na pinagbabawal ang landlady namin dito ang mga lalaki. Tsaka ngayon, since magluluto naman ako, ipinagpaalam na kita sa kanya. Kailangan namang sa labas ka lang maghintay, di ba? Dun ka na muna sa sala at manood ka na lang muna ng TV. Medyo matatagalan pa to. I can wait patiently, love. Don't worry. At dahil do'y sinimula na nga ni Denise ang pagluluto. Mga ilang minuto pa, naramdaman na lang niya na niyayakap na siya ni Zeus mula sa kanyang likuran. Sinabi ko naman sa'yong manood ka na muna ng movie doon, di ba? Mas gusto kitang panoorin eh. May magagawa ka ba ron? Asus! Ang sabihin mo, na-miss mo lang ako ng sobra eh. Sobrang miss, love. Parang 2 weeks lang yun ah. Na-miss mo na agad ako? Paano pa kapag nag-abroad na ako? Oh God. Cut the thing. It won't happen, okay? Hindi ako papayag. Kung gagawin mo man yan ipapablock ko ang pangalan mo sa airport. Biro ni Zeus sa nobya. Sira ulo ka talaga. Sige na't baka hindi na talaga ako makapag-focus dito sa niluluto ko eh. Then focus on me instead. Sa walang ano-ano'y pinatay na muna ni Zeus ang stove sa kaniyakap muli ng mahigpit ang nobya. Sa mga yakap na yon ay mukhang alam na ni Denise kung saan mapupuntang eksena. Zeus. I know. I can wait, love. Kahit another 4 years pa yan, gagawin ko. Hindi naman kita minamadali. Alam ko rin na hindi ka pa handa. At sinong may sabi sa'yo, Aber? What do you mean? I am ready. Mahal kita. At handa na akong ipaubaya ang lahat sa'yo. But love, kung napipilitan ka lang, hindi mo naman kailangang mag-yes eh. Hindi ako napipilitan. Seryoso ako. Pagkasabi no ay pinikit naman agad ni Denise ang kanyang dalawang mata, nangangahulugan lamang na pumapayag na siyang gawin nilang bagay na matagal na nilang gustong gawin. Pinaulan na ni Zeus ang halikang pinakamamahal na babae, saka dinala sa loob ng silid. Doon na rin mismo naganap ang eksenang mas nagpainit sa nararamdaman nilang dalawa. Hindi rin nagsisisi si Denise sa mga oras na yon at tuloy na lang binigyan ng permiso si Zeus sa kanyang katawan. Lumipas pang mga araw, ay nagpatuloy lamang si Denise sa kanyang trabaho bilang isang waitress sa kilalang restaurant. Ganoon din si Zeus. Hindi na muna inisorbo ng dalaga ang nobyo dahil alam niyang mabigat ang kasong dala-dala nito. At kailangan niyang pag-aralan pa ang lahat ng gagawing pagdepensa sa korte. Bukod doon, hindi rin naman nakakalimutan ni Denise na padalhan ng mensahe o tawagan ng binata
para ipahatid ang kanyang taos-pusong pagsuporta. Nasa restaurant lamang ang dalaga at naghihintay na lamang na matawag ang kanyang pangalan para ma-serve niya ang order ng bisita. Denise! Pagtawag sa kanya ng head waitress. Yes, head? Ready na ang food. I-serve mo na yon at naghihintay ng customer. Yes po, head. Pumasok naman agad si Denise sa dining area at akma na sanang kukunin ng tray ng mga pagkain nang bigla siyang makaramdam ng pagkahilo. Dan, okay ka lang ba? Rinig niyang tanong ng pinaka-closest sa trabaho na si Maylene. Oo. Nahilo lang ako saglit. Sigurado ka? Gusto mo bang ako nang mag-serve niyan after ko nito? Hindi na Maylene. Ayos lang talaga ako. Sige na, mauna ka na at susunod na ako sa'yo sa labas. Kahit nag-aalinlangan ay tumango na lamang din si Maylene sa kapalumabas. Inayos naman muna ni Denise ang sarili sa kanilagay sa kanyang kamay ang tray at lumabas. Suot-suot niya rin ang kanyang mga ngiti dahil yun ang turo sa kanila ng head. Ngunit habang naglalakad papunta sa gawin ng customer, ay bigla na naman siyang nakaramdam ng pagkahilo. Medyo blurry na rin ang kanyang paningin pero imbis na tumigil, nagpatuloy lamang ang dalaga. Ilang hakbang na lamang kasi ay mailalapag niya ng mga pagkain pero hindi yun ang nangyari. Dahil hindi pa man siya nakakaabot sa pwesto ng customer, bigla na lamang siyang natumba at agad nawala ng malay. Ang kanyang mga kasamahan, lalong-lalo si Maylene ang unang rumisponde at tumawag ng ambulansya para maisugod na agad ang dalaga sa ospital. Nalaman na lamang ni Denise pagkagising na nasa ospital na siya at nakahiga na sa hospital bed. Nang ilibot ng kanyang paningin, si Maylene ang kanyang unang nakita. Maylene? Pagtawag niya rito sa mahinang boses. Diyos ko, mabuti namat nagising ka na din. 4 kaming andito kanina. Pero tumawag ang head na kahit isa lang daw sa amin ang magpaiwan para bantayan ka. Hindi daw kasi ng waitress sa restaurant at maraming customers ngayon. Kamusta naman ang pakiramdam mo? Teka lang ha, at tatawagin ko ang doktor para siya nang mag-explain sa'yo ng kalagayan mo. Teka muna, Maylene. Bakit? May gusto ka bang kainin? At bibili ako agad sa labas. Tinawagan mo ba sila nanay? Hindi. Alam ko naman din kasi na hindi ka papayag kaya inunahan na kita. Ay, salamat naman. Baka kasi mapaluwas pa sila ng Manila Alam mo namang ayaw ko silang mag-alala pa. Baka magamit pa nilang perang para sa gamot ni tatay, para lang makaluwas. Alam ko naman yon. Pero ang boyfriend mo, tinawagan ko na kanina. Assistant niya yatang nakasaguti at sinabing nasa hearing pa ang jowa mo. Busy yun. Sana hindi mo nilang tinawagan. Tsaka ako lang naman ang nakakaalam ng personal number niya Baka yung tinawagan mong number ay sa mismong office. Baka nga. Pero pinapasabi ko naman sa assistant niya na ang nasa ospital ka nga. Nasa kanya na yun kung pupunta siya after ng hearing. Salamat. Pero, May, ano daw bang sabi ng doktor? Bakit daw ba ako nahimatay? Ngunit imbis na sumagot, ay ngumiti lamang ng pagkalaki-laki si Maylene. Bagay na siyang pinagtataka ni Denise. Bakit ka ba nakangiti? Ano bang nangyayari? Den, buntis ka. Parang mabibingi si Denise sa kanyang narinig. Kung ganon, ang dahilan kung bakit siyang may morning sickness at palaging nahihilo, ay buntis pala siya. Hindi niya rin luwas maisip na kahit isang beses lang may nangyari sa kanilang dalawa ni Zeus, ay magkakabunga to agad. Huy, Den! Muling sambit ni Maylene. May, pwede bang atin-atin na muna to? Please? Ano? So hindi mo sasabihin kay Zeus ang totoo? Siyang ama ng baby mo, diba? Oo, gaga ka talaga. Wala namang ibang dumaang lalaki sa buhay ko si Zeus lang. Pero alam mo naman ang sitwasyon, diba? Hindi ako gusto ng mommy niya. Ano ngayon? Alangan namang itago mo kay Zeus ang tungkol dyan dahil lang sa ayaw ng mommy niya sa'yo. Karapatan niyang malaman yan, no? Huwag mo siyang tanggalin ng karapatan din. I know. Sasabihin ko naman sa kanya Pero this time, hayaan mo na lang muna ako ang gumawa ng diskarte, okay? Ay, sige na nga.
Basta ipangako mo sa akin na sasabihin mo sa kanyang totoo, ha? Oo. Salamat, Maylene. Sige, tatawagan ko na muna ang doktor para mas maliwanagan ka pa. Nang makaalis ng kaibigan ay agad namang kinuha ni Denise ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ng nobyo. Nakailang ring pa to bago nito tuluyang sagutin ang linya. Love, I'm sorry at kakatapos lang ng hearing. Nasabi na sa akin ng assistant ko ang nangyari. Are you okay? I'll fix everything na muna at pupunta na ako dyan. Nag-aalalang wika ni Zeus sa kabilang linya. Huwag na, love. Pauwi na rin naman ako Tsaka kasama ko rin naman si Maylene. Dinischarge na ako ng doktor. Anemic lang daw ako. Pagsisinungaling pa niya. Are you sure? Mas mabuti na rin sigurong nandyan ako para matanong ko ang doktor if ano bang vitamins sa kailangan mo. Hindi na, love. Mag-focus ka na lang muna dyan, okay? Pauwi na rin kami talaga. Nga pala, kamusta naman? Nanalo ka ba? Medyo nahirapan ako, love. Pero thank God naman, nanalo na naman ang boyfriend mo. Congratulations. Diba sabi ko sa'yo kaya mo? Kailan pa kayo natalong isang Zeus Marasigan, diba? Sige na, love, at babiyahe pa kami. Congratulations ulit. Hindi na nga pinakinggan ni Denise ang sasabihin pa ng nobyo at pinatay niya na agad ang linya. Mas pinili niya na lamang magsinungaling kay Zeus dahil hindi niya rin alam kung paano sasabihin dito ang tunay niyang lagay. Ilang sandali pa'y pumasok naman agad si Maylene kasamang doktor at do'y ipinaliwanag sa kanya na medyo masalan ang kanyang pagbubuntis dahil mahina ang kapit nito. Nirekomenda din ng doktor na mag-complete bed rest na muna si Denise at mag-resign na muna sa kanyang trabaho. Pagkatapos no'y nakauwi naman agad sila. Anong gagawin mo ngayon, Den? Nag-aalalang tanong ni Maylene. May, hindi ako pwedeng tumigil sa pagtatrabaho. Paano na sila nanay? Paano ang mga gamot ni tatay? Pero hindi mo rin naman pwedeng isakripisyo ang health mo, pati ng baby mo. Sinabi na ng doktor sa'yo, di ba? Na kapag napagod ka't na stress, posibleng mawala sa'yo ang baby mo. Alam mo, eto payo ko lang sa'yo ha. Sabihin mo na lang kasi kay Zeus ang tungkol sa pagbubuntis mo para naman matulungan ka niya. Hindi makakatulong yung pagtatago mo ng katotohanan din. Mabuting tao si Zeus at alam kong magiging mabuting ama siya sa baby mo. Mabuting tao si Zeus. Pero ayoko namang lumaking anak namin sa toxic na environment. Ayokong pati anak ko ipagsabihan din ng masama ng mommy niya. Patay tayo dyan. So wala ka ngang plano na sabihin kay Zeus na buntis ka? Ang Diyos mio sa'yo, Denise. Pag-iisipan ko pa. Hahanap na lang siguro ko ng tamang tiyempo para dyan. Sige na, bumalik ka na sa trabaho mo. Kaya ko ng sarili ko. Sigurado ka ha? May pagkain ka ba dyan sa boarding house mo? Oo naman, gaga ka talaga. Sige na, umalis ka na. Salamat ulit, Maylene. Walang anuman. Basta ayusin mo yung mga desisyon mo sa buhay ha. Isipin mo rin ang baby mo. Sige na, alis na ako. Nang hindi niya na maaninag ang presensya ng kaibigan, ay saka pa siya nakahinga ng malalim at pumasok sa loob ng kanyang boarding house. Dooy kung ano-ano lamang pumapasok sa kanyang isipan. Kung paano niya kaya sasabihin sa mga magulang na hindi na siya makakapagtrabaho dahil buntis siya. At kung paano niya sasabihin kay Zeus ang tungkol sa kalagayan niya. Alam niya kasing kapag nalaman to ng mommy ng nobyo, ay mas lalo pa itong magagalit sa kanya. Ayaw niya namang humingi ng tulong kay Zeus, lalo pa pagdating sa pinansyal na bagay, dahil ayaw niyang isipin ng mga taong pineperahan niya lamang to. Hanggang sa tuloy na nga siyang nag-resign sa restaurant. Pinaalam niya din to sa nobyo at ang sinabi niya lamang na rason ay maghahanap siya ng ibang trabaho. Kasalukuyan lamang nakahiga si Denise sa kanyang silid habang lumilipad ang kanyang isipan. Gusto niyang wag mag-overthink at iwaksin na lamang ang lahat ng kanigahan na pumapasok sa kanyang isipan pero hindi niya magawa. Bumalik lamang siya sa wisyo nang marinig niya ang boses ni Zeus. Ay, pati ba naman si isip ko? Naririnig ko na rin ang boses mo, love. Maktol niya sa sarili. Pero nang magsunod-sunod pa to, ay saka pa lamang niya napagtanto na hindi na yun galing sa kanyang isipan kundi totoo na.
Dali-dali siyang tumayo at lumabas ng silid. Doon nakita niyang nobyong nakatayo lang at nakangiti habang daladalang isang malaking box. Niyakap naman niya ito agad. "Why are you here?" Panimula niya. Namiss kita eh. Tsaka hindi naman ako busy this week. Kaya naisipan kong dalawin ka. Sorry hindi ko na pinalam sa ang papunta ko, love. I really want to surprise you. Kamusta ka naman? Eto, hindi pa rin ako nakakahanap ng ibang trabaho. Teka, ano ba yung daldala mo? Groceries. Naisip ko kasi na since wala ka ng work, you might need it. Nandyan na lahat, love. And now if kulang pa yan, just tell me, okay? Ayaw mo kasing binibigyan kita ng cash eh. So, groceries na lang. Love naman. Hindi mo naman kailangan gawin to eh. Hindi pa naman ako namumulubi dito. Pero, salamat ha. No worries. Mahal kita eh. At gagawin ko ang lahat para sa'yo. Niyakap lamang din isang nobyo, saka pinaulan na ng halik sa noo. Ngayon, buo ng pasya niya. Sasabihin niya rin rito ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, pero hahanap lamang siya ng tamang tiyempo. Nagdaan pang mga araw, at mas naging abala pa nga si Sue sa kanyang trabaho. Pero kahit ganun pa man, hindi pa rin ito nakakalimot na tawagan at kamustahin ng nobya. Gusto pa nga sana nilang dumalaw sa dalaga, pero hindi na yun pinayagan ni Denise. Alam niya kasing pagod na to at kailangan ng magpahinga. Nakaupo lang ang dalaga habang kumakain ng tanghalian nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Nang malaman niya ang kanyang inang tumatawag, ay napahinga naman muna siya ng malalim, saka yun sinagot. "Nay?" Anak, pasensya ka na at sinadya ko talagang tumawag sa iyo ngayon. Nasa duty ka pa ba? Pagkasabi no'y natigilan naman ng dalaga. Muntik niya nang makalimutan na hindi pa nga pala niya nasasabi sa mga magulang na wala na nga siyang trabaho. Wala na po, Nay. Nasa bahay na po ako. Kamusta na po kayo dyan? Si tatay po. Yan nga ang dahilan kung bakit ako nagsadyang tawagan ka, anak eh. Bakit po, Nay? May problema po ba? Kasi ang tatay mo, sinugod namin siya sa ospital nung nakarang araw. Po? Hindi na po ba niya naiinom ang maintenance ng gamot? Naubos na, anak. 3 linggo na rin magmula nung maubos ang gamot niya. Sinubukan namin manghiram dito pero 500 pesos lang ang nahiram namin. Kukulangan pa sa 2 araw ng gamot yan. Bakit hindi niyo naman po sinabi sa akin agad, Nay? Nahihiya na kasi kami sa iyo, anak. Alam naman namin na konti lang ang sahod mo. Hahatiin mo pa yan sa pambayad ng boarding house, kuryente, tubig, pati na pagkain. Kahit po magdildil ako ng asin dito, okay lang po, Nay. Basta maibigay ko lang po sa inyong mga kailangan ninyo. Kahit naman wala akong pera, magagawin ko pa rin ng paraan eh. Kumusta naman po si tatay? Eto. Umuwi muna ako at kumuha ng extra niyang damit. Wala na kasi talaga kaming choice, anak eh. Sige po. Gagawin ko na lang po yun ng paraan, Nay, ha? Basta huwag niyo pong ilalabas si tatay hanggat hindi pa siya gumagaling. Ako na pong bahala sa pera. Maraming salamat, anak. At pasensya na rin. Mag-iingat po kayo dyan. Mahal ko po kayo. Pagkasabi no'y pinatay naman agad din isang linya. Nasapo na lamang niya ang kanyang ulo. Nagsunod-sunod na rin kasi ang problema niya. Una, ang isang buong upa niya sa boarding house na hindi niya pa nababayaran. Tapos ngayon, na-ospital pa ang kanyang ama. Sumagi naman sa isip niya si Maylene, kaya tinawagan niya ito, nagbabaka sakaling makahiram ng pera sa kaibigan. Naku din, pasensya ka na ha, pero ang sahod ko nung isang araw ay naipadala ko na sa mama ko kahapon eh. Sana nagsabi ka ng mas maaga, para hindi ko na sana pinadala yun. Naku, huwag na Maylene, baka kailangan din ng pamilya mo ng pera. Gagawin ko na lang muna to ng paraan. Naku, huwag kang magpapaka-stress dyan ha. Kay Zeus ka nalang kaya manghiram. Naisip ko na din yan, May. Pero nahihiya naman ako. Ano ka ba? Boyfriend mo naman yun, no? Tsaka may pera ako dito din pero 1,000 na lang kasi to eh. Kukunin mo pa ba? Huwag na, May. Baka mas kailangan mo yun kaysa sa akin eh.
Salamat ha. Ay nako. O sige, sana gumaling na ang tatay mo. Chill ka lang dyan at bawal kang ma-stress. Ngumiti na lamang ang dalaga. Ilang sandali pa ay nakarinig naman siya ng katok mula sa labas ng kanyang pintuan. Papatayin ko na muna, May ha. May kumakatok kasi. Baka ang landlady ko na to at sisingilin na naman ako. O sige, mag-iingat ka dyan. Pagkapatay ni Denise sa linya, ay inayos niya muna ang sarili sa kabinuksan ng pinto. Ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat nang makitang hindi ang landlady niyang naroon, kundi ang mommy mismo ni Zeus. Magandang tanghali po, ma'am. Nauutal niyang sabi. Hindi mo muna ba ako papapasukin? Mataray nitong tanong. Pasok po kayo. Pasensya na po't medyo magulo po ang bahay. Hindi pa po kasi ako nakakapaglinis eh. Ano pa nga bang aasahan ko sa'yo? Magulo rin naman ang buhay mo. Anyway, nandito ako para sabihing nakita kita nung araw na na-ospital ka. Nandun din kasi ako para sa monthly check-up ko. And I was shocked seeing you there. Wala naman po. Nahimatay lang po kasi ako noon sa trabaho. At ang sabi ng doktor, mababa lang po ang hemoglobin ko. Oh, really? Kasi hindi yun ang nalaman ko. Ano pong ibig niyong sabihin? When you left, kinausap ko agad ang doktor na naka-assign sa'yo and asked her kung anong nangyari sa'yo. Ang sabi niya, you're pregnant. Is that true? Kung ilang minutong hindi nakahimik ang dalaga, ay hindi niya na alam. Imbis na si Zeus ang unang makaalam, ngayon mukhang huli ng lahat dahil alam na ng ina nito ang tungkol sa pagdadalang tao niya. Silence means yes. So, totoo nga. Buntis ka? Buntis ka sa anak ni Zeus? Alam na ba ng anak ko ang tungkol dyan? Hindi pa po, ma'am. Oh, that's great. At pakitanggal ang salitang papo. It should be hindi, ma'am. Dahil ayokong sabihin mo kay Zeus ang tungkol dyan. Po? Narinig mo naman ako, di ba? Huwag mo nang ipaulit sa akin ang salitang nasabi ko na. 'Cause I won't do such thing. Alam mo bang gustong kunin ng taga-Amerika si Zeus bilang lawyer nila doon? Pero until now, hesitant pa rin ang anak ko. Alam ko namang nagdadalong isip lamang siya because of you. Ayaw kanyang iwan dito ng 1 taon. 1 taon po? Bakit? Hindi niya ba nasabi yun sa'yo? Oh, maybe because wala naman talaga siyang balak na pumunta sa Amerika. Ang taas-taas pa ng pangarap ni Zeus, Denise. Ayokong mawala lamang yun sa isang iglap nang dahil lamang sa pagmamahal niya sa'yo. Hesitant na nga siya sa pag-iwan sa'yo kahit girlfriend ka pa lang niya. How much more kung malaman niyang pinagbubuntis mo ng anak niya? Come to think of it. So ano pong punto niyo, ma'am? Gusto kong wag mo nang ipaalam sa anak ko ang pagbubuntis mong yan. Name your price. Basta make sure na lalayuan mo lamang siya. Tatanggalin mo siya ng karapatang malaman ang tungkol sa anak niya? Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang na mag-focus na muna siya sa karir niya. Besides, gugustuhin mo bang ikaw ang maging dahilan ng mga regrets niya? Once in a lifetime lamang ang chance na yun, Denise. Chance na rin yun ni Zeus para mas makilala pa siya sa buong mundo sa larangan ng abugas siya. Now, kung iniisip mo yung kung paano mo bubuhay ng mag-isang bata, bibigyan kita ng pera. Cash. Just name your price. Umalis na po kayo, ma'am. Hindi ko po matatanggap ang pera mo. Really? I've heard na nasa ospital ang tatay mo, right? You badly need my money, Denise. Kaya mag-isip ka ng maayos. Makakatulong ka pa sa mga magulang mo. At makakatulong ka pa para maging isang sikat na lawyer si Zeus. Now, if you really love him, give this chance to him. Iiwan ko na tong pera sa'yo. Preskong presko pa sa bangko yung worth 1 million pesos. Layuan mo lamang ang anak ko. And oh, one more thing. Wag na wag mo itong ipaparating sa kanya kung ayaw mong balikan kita. Naiintindihan mo ba?
Huling wika ng ginang sa katuluyan na ngang umalis. Napaupo na lamang si Denise sa sahig. Habang nasisang box ng perang kanyang mamata, ay hindi niya na napigilang umiyak. Mahal niya si Zeus at hindi na kayang ipagpalito sa pera. Pero ngayon, kailangan na kailangan niya to. Sumapol din sa puso niya ang sinabi ng ginang ang tungkol sa pagkuha ng Amerika kay Zeus. Kung tamang kanyang pagkakaalala, ay minsan ang nasabi ng kanyang nobyo sa kanya na isa sa kanyang mga pangarap ang maging isang international lawyer at makilala sa buong mundo. At ngayon na dumating ng pagkakataong yun, ayaw niya namang siyang maging hadlang para hindi niya yun makamit. Kinagabihan ding yun, nag-iiyak lang ang dalaga. Alam niyang bawal sa kanyang ma-stress, pero hindi niya lamang talaga mapigilan ang sarili, lalo pat nakapagdesisyon na siya. Siya nang magpaparaya. Mahal niya ang nobyo, pero ayaw niyang putulin ang mga pangarap nito. Kinabukasan, maaga nang nag-impake si Denise. Aalis na siya ng Maynila at uuwi na lamang ng probinsya. Kung paano niya sasabihin sa mga magulang ang buong katotohanan, ay hindi niya rin alam. Basta ngayon, buo na ang kaning pasya. Natigil naman siya sa pag-eempake nang marinig ang katok mula sa labas ng kaning pintuan. Dali-dali siyang tumayo't pinagbuksan yun. Good morning, love. Nakangiting bungad ni Zeus sabay halik sa labi ng nobya. Ang nakatayong dalaga ay hindi naman makagalaw. Titig na titig lamang siya sa mukha ni Zeus na para bang minememorya niya ang buong mukha nito. At doon na nga siya naiyak. Hey. And did you miss me that much? At naiiyak ka na lang dyan, ha, love? Pabiro pa nitong sabi. Sa isip ni Denise, napaka-inosente ni Zeus at hindi deserve na masaktan. Pero ngayon, mas pipiliin na muna ng dalaga ang sa tingin niya tama at makakabuti para sa lahat. Umalis ka na. Ha? What's wrong? Hindi mo ba ako na-miss? Kasi ako, miss kita. Zeus, enough. Tila naramdaman naman ng binatang pag-iba ng mood ng nobya, kaya tumigil na to at tinitigan lamang ng seryoso si Denise. May nangyari ba? While I'm busy, love? Is there something you want to tell me? Ikaw, may gusto ka bang sabihin sa akin? May plano ka rin bang sabihin sa akin tungkol sa pagkuha ng Amerika sa'yo? Wait, paano ko nalaman? Hindi na importante yun. So, totoo nga. At wala ka man ang planong sabihin sa akin tungkol doon? I don't have plans on telling you. Kasi hindi naman talaga ako pupunta eh. Damn it, Zeus. Bakit hindi ka pupunta? Ano bang dahilan mo, ha? Ikaw ang dahilan ko. Kasi alam ko na kapag tinanggap ko ang offer nila, magsistay ako doon ng 1 taon. At ayoko mamiss ka ng 1 taon, love. Ayokong hindi ka makita ng 1 taon. Ayokong hindi kita makausap ng 1 taon. Is that it? Hindi ba pangarap mo yun dati pa? Oo, pero mas pangarap kong makasama ka. Ang dami kasing pwedeng magbago sa 1 taon, love eh. Ayoko magbago ka sa akin. Ayokong hindi ko na magampanan ng pagiging boyfriend ko sa'yo. Ayokong kinikip mo lang sa sarili mo ang mga problema mo. Kasi nasa ibang bansa ako. Please, do understand. Hindi. Kailangan mong tanggapin ang offer na yun, Zeus. Pangarap mo yun eh. At ayoko namang ako maging dahilan kung bakit hindi mo ever matupad ang minimithi mong pangalan. Pero love, wag nang maraming pero. Just do it. At para hindi ka na ma-worry sa akin, mag-break na muna tayo. Break? What? Are you serious? Seryoso ako, Zeus. Pero anong rason mo? Hindi naman tayo nag-away lately ah. What's wrong? May nasabi ba akong kinasama ng loob mo? Wala. Gusto ko lang muna na mag-focus ka doon. At wala ka nang aalalahanin pa dito. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Ang daming pwedeng mangyari sa 1 taon. Kung tayo talaga, Zeus. Umalis ka na. Hindi. Hindi ako aalis hanggat hindi mo binabawing sinabi mo. Natigil naman sila sa pag-uusap nang biglang tumunog ang phone ni Zeus. Yes, hello? What? Pwede bang bukas na yan?
Oh God. Okay. Papunta na ako. Wika nito sabay baba sa cellphone. May urgent lang akong pupuntan sa office ha. Babalik ako rito mamaya. We badly need to talk. And please love, huwag mo na ulit sasabihin ng salitang break. Hindi ko kaya. I have to go. Hinalikan na muna ni Zeus ang nobya sa kaning noo sa kadali-daling pinaandar ang kaning kotse. Pagkaalis ng binata, ay doon na napahagulhulang iyak si Denise. Masakit man para sa kanya to, pero kailangan niyang gawin. Madilim ng paligid ng matapos si Zeus sa pagresolba ng mga problema ng isa niyang kliyente. Dali-dali naman siya agad umalis at nagtungong muli sa boarding house ng nobya. Pero tangi ang landlady lamang nito ang kanyang naabutan. Good evening po. Is Denise there? Panimula niya. Teka, di ba ikaw yung abogadong nobyo ni Denise? Yes po. Is she there? I can't reach her phone po kasi. Naku sir, hindi ba nasabi ni Denise sa'yo? Kanina pa siyang umaga umalis. Binayaran niya lang ang upa niya dito ng 1 buwan, tapos umalis na. Paano pong umalis? Ang alam ko, uuwi na raw siya ng probinsya. Babalik pa po ba siya? Mukhang hindi na sir eh. Dala-dala niya na kasi ang lahat ng gamit niya. Ganun po ba? Sige po. Aalis na din po muna ako. Pumasok naman agad si Sue sa kanyang kotse at doon na pinagsusuntok ang manibela. Gumayak na din siya pero hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi sila maayos si Denise. Hindi pa sila nakakapag-usap muli. Ni hindi niya rin tumakontak kahit halos mapudpud ng kamay niya kakatawag. Nung gabi rin yun, nagpunta lamang siya ng bar at doon naglasing. Kinabukasan, nagising na lamang ang binata na nasa kaning silid na siya. Hindi pa siya bihis at amoy alak pa ang kanyang damit. Dali-dali naman siyang bumaba kahit ba sobrang sakit na kanyang ulo dahil sa matinding hangover. Oh, mabutit nagising ka na, Zeus. Ay, God. Para kang isang batang pasit kagabi na naglumpasay sa bar. Mabuti na lang at nakilala ka ng owner, kaya tinawagan niya ang daddy mo. Bungad ng kanyang mommy. Hindi niya na sana ako sinundo. I can drive myself all the way home. Ay, nako. Pumunta ka na muna ng kusina at pinaghanda ko si Manang ng mainit na sabaw. Inumin mo na muna yon. Yun na nga ang ginawa ni Zeus. Nang medyo mahimasmasan, ay tumayo naman siya agad at akma na sanang aalis ang mapigilan siya ng kanyang ina. And where do you think you're going, huh? Walang office ngayon dahil linggo. Pupunta ako ng province. Bakit? Iniiwan ka na ba ng magaling mong girlfriend? Teka, bakit mo alam? Wala. I'm just asking. I doubt it. May kinalaman po ba kayo sa pag-alis ni Denise, Mom? What are you talking about? At ano namang pakialam ko sa babaeng yon? Exactly. Kilala kita, Mom. Wala kang ang pakialam sa kanya. At hindi mo rin siya gusto. Kaya naman hindi na ako mabibigla kung pinuntahan mo siya sa boarding house niya at sabihan ng mga masasakit na salita. Is that it, Mom? Bakit? May sinabi ba siya sa'yo bilang patunay dyan sa pabibintang mo, ha? Watch your words, Zeus. Baka nakakalimutan mong ina mo ang kaharap mo ngayon. Hindi ko na kasalanan kung iniwan ka man ng babaeng yon. She's not worth it. Mag-focus ka na lang sa karir mo. Kung babae lamang din naman ang pag-uusapan, may iba pa dyan. Mas maganda, mas mayaman. Don't settle for less. Alam mo, Mom, hindi ko kayo maintindihan. Hindi ko alam kung saan mo nakukuha ang mga salitang yan. Where in fact, minahal din naman kayo ni Dada at galing ka lamang din sa mahirap na pamilya. Dapat ramdam mo ang nararamdaman ni Denise dahil parehas lamang din kayo. Pero anong ginagawa mo? You're wrong. Hindi kami magkapareha. Oh well, hindi nga. Kasi si Denise, hindi ako pineperahan. While you... Isang balotong na sampal at dumampi sa mukha ni Zeus. I'm sorry, anak. I didn't mean to do that. Once nalaman ko na may kinalaman kayo sa pag-alis si Denise, hindi kita mapapatawad.
Huling wika ng binata, saka umalis. Kahit walang ayos at medyo masakit pang ulo ay nagtungo pa rin si Sue sa probinsya para kausapin ng dalaga. Pero ang ilang oras ng biyahe niya ay walang napala dahil wala na sa bahay nila ang buong pamilya ni Denise. Nang tanungin niya naman ang mga kapitbahay ng dalaga, ay sinasabi lamang ng mga to na wala silang ideya. Dahil do'y bumalik si Sue sa Manila. Hindi na siya nakakapag-focus sa trabaho niya at ang pinakahuling kasong nahawakan niya, natalo pa siya. Pero nang maisip niyang hindi siya nagpakahirap pabanguhin ang karera niya para lamang maglasing araw-araw at lugmukin ang sarili ay natauhan siya agad. Ang pagmamahal niya para kay Denise ay napalitan ng pagkapuot at matinding galit. Mula nooy mas inayos niya na lamang ang sarili, saka mas pinagbutihan pa ang kanyang trabaho. Tinanggap niya na rin ang offer sa kanya sa Amerika at doon mas naging kilala pa siya sa buong mundo kung gaano siya kagaling at katalinong abogado. 4 na taon ang lumipas, kung gaano naging successful si Zeus ay ganun din si Denise. Ngayon may sarili na siyang negosyo at nakabili na rin siya ng sariling bahay at lupa. Magmula kasi nung umalis siya sa Maynila ay lumipat na sila sa ibang bayan. Ginalaw niya rin ang perang binigay ng ina ni Zeus at ginamit sa importanteng mga bagay. At bilang business ad graduate siya noon with flying colors, ay napagtagumpay niya ang pagpapatayo ng sariling negosyo. At ngayon, kabilang na sa top 50 ang pangalan ng kanyang own business. Masaya na rin naman siya dahil naibibigay niya na ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya, lalong-lalo pa sa anak niyang si Nathan na ngayon mag-4 na taong gulang niya. Masaya din siya dahil nakikita niyang successful na nga si Zeus sa kanyang karera dahil napapanood niya ito kahit saang mang balita. Mommy, you're looking at Dad's interview na naman. Untag ni Nathan sa kanya. Pinaalam niya kasi sa bata na si Zeus ang kanyang ama at in-explain niya rin dito na nasa malayo ang daddy niya. Karapatan naman ng batang malaman kung sino ang tatay niya. At hindi niya yun ipagkakait. Proud lang ako sa daddy mo, baby. By the way, tapos ka na bang kumain? Yes, Mommy. Can I go outside together with Lolo and play? Sure. Just make sure na hindi magpapasaway kay Lolo, ha? Yes po. Promise, Mommy. Thank you po. Sabay halik nito sa pisngi ni Denise. Ilang sandali pa ay dinaluhan naman siya ng kanyang ina, kaya agad niyang pinatay ang telebisyon. Hay, palagi mo nalang pinapanood ang mga interviews ni Zeus, anak. Ano ba talagang plano mo? Lalong-lalo na sa apo kong si Nathan. Hindi ko naman po ipagkakait ang karapatan ni Nathan na makilala ang daddy niya. Na-explain ko na rin po sa kanya na friend ko na lang po ang daddy niya. Hindi mo nga pinagkait kay Nathan ang makilala si Zeus. Pero pinagkait mo naman kay Zeus na malaman ang tungkol kay Nathan. Nay, alam niyo naman po ang dahilan, di ba? Ginawa ko lang yun kasi gusto kong matupad muna ni Zeus ang mga pangarap niya. Tungkol naman sa perang binigay ng mommy niya, naisaoli ko na po yung 3 taon ang nakalipas. Ang sekretarya ko po mismo ang nagsaoli ng pera. Eh paano kung balang araw? Mag-request si Nathan na gusto niya nang makita ang daddy niya. Anong gagawin mo? Nay, ngunit hindi pa man natutuloy ni Denise ang ibig na sabihin nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone at si Maylin ang tumatawag. Sinagot naman agad yun ng dalaga. Yes, May? Great, at sinagot mo agad. Busy ka ba sa Sabado din? I guess not. Wala naman akong schedule. Why? Mabuti naman kung ganoon. Pwede ka bang pumunta rito sa Manila? Baby gender reveal ko kasi. Oh wow, that's good to know. Oo naman no, never akong magiging absent dyan. Mabuti naman. Dalhin mo sina tita-tito if you want ha. Nakita niya namang umiling ang kanyang ina, kaya natawa na lamang ang dalaga. Umiling na nga May eh. Tsaka hindi na rin siguro nila kayang medyo malayong biyahe. Alam mo naman hindi na sila 18 years old. Kaya nga eh. Sige, si Nathan na lang dalhin mo, okay? Naku, miss na miss ko ng smarty baby boy na yan. Oo naman. Naku, I'm sure matutuwa yung kapag sinabihan ko. Sige, expect kita dito ha. Send ko sa yung address mamaya. Bye then.
Pakihaga ko kay Nathan. Napangiti naman si Denise saka pinatay na ang linya. Seryoso namang nakatitig ang ina sa kanya kaya hindi niya na napigilang magtanong. Bakit po, Nay? Pupunta ka ng Manila? Opo. Isasama ko po si Nathan. Paano kung mag-cross ang landas yung dalawa ni Zeus noon? Nay, nasa Amerika po si Zeus. Imposible yan eh. O siya, sige. Kailan ba ang alis ninyo? Sa Sabado po. Doon na lang din po ako sa Manila mamimili ng gift para sa buntis kong kaibigan. At tulad nga ng inaasahan, tuwang-tuwa nga si Nathan ang sabihin niya dito na luluwas sila at pupunta sa kanyang tita Maylene. Mabilis lumipas ang araw at Sabado na nga. Maaga silang gumayak at ilang oras pa silang babiyahe bago makarating. Napangiti na lamang si Denise ang makitang nakatulog na si Nathan sa biyahe. Paano pa kaya niya makakalimutan ang mukha ni Zeus kung kopyang-kopya ni Nathan ang buong itsura nito? Pero ang malaking tanong, gusto niya ba talagang kalimutan ng lalaking mahal niya? Napailing na lamang siya sa kanyang naiisip saka binalik ang atensyon sa pagmamaneho. Alauna na nang makarating sila sa Manila. Huminto na muna sila sa tapat ng Jollibee na siyang paboritong-paborito ni Nathan saka doon kumain. Pagkatapos ay dumiretso na sila sa mall upang mamili ng pwedeng iregalo kay Maylene. Samantala, ipinarada na muna ni Zeus ang kanyang kotse sa labas ng mall bago siya bumaba at pumasok sa mall dahil may importante siyang bibilhin. Habang nakapila pa nilibot lang ang paningin sa buong gawi nang biglang mabaling ang atensyon niya sa isang batang lalaki na nooy nakatingin rin sa kanya. Kumunot naman ang noo ng binata dahil para lamang siyang nakatingin sa 4-year-old version niya. Nung una ay winilang bahala niya na lamang yun pero nang makita niyang papalapit ang bata sa kanyang gawi, saka pa siya bumalik sa ulirat. Daddy! Rinig niyang wika nito. Daddy who? Tanong niya raman dito. You're my daddy Zeus, right? Nakangiting wika ng bata. Doon pa mas kumunot ang noo ni Zeus dahil alam ng batang lalaki ang kanyang pangalan. Bukod pa ron, kamukhang-kamukha niya rin to. Who told you that I am your daddy, huh, little man? Mommy! And who's your mommy? Bakit mag-isa ka lang dito? Bumalik ka na ulit sa mommy mo at baka hinahanap ka na niya. Let's go! Kasama ako? Yes, Daddy. Let's go to Mommy. At wala nang ang nagawa pa si Zeus kundi ang kagahin ng bata at sumunod sa direksyong tinuturo nito. Ilang sandali pa'y napatigil siya sa kanyang paglalakad. Isang pamilyar na mukha kasi ang kanyang nakita na nooy parang may hinahanap. Bigla ding bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi siya pwedeng magkamali. Si Denise iyon. Here's Mommy. Mommy! Rinig niyang tawag ng batang karga-karga. Bigla naman tong binitaw ni Zeus at kitang-kita niya kung paano nilapitan ng bata si Denise. Para siyang lumulutang sa kanyang kinatatayuan. May anak si Denise at ang anak nito'y kamukhang-kamukha niya pa. Sa kuryosidad ay lumapit na rin siya dito dahilan upang iangat ang dalagang kanyang ulo at mapanganga sa pagkabigla. Mommy, here's Daddy. Ngiting wika ni Nathan. Denise? Thank you. Bigla kasing nawala si Nathan sa paningin ko Nathan, next time don't do it again, okay? Mauna na kami. Salamat ulit. Ngunit hindi pa man nakakahakbang si Denise, ay nahawakan na ni Zeus ang kanyang braso. Tatakas ka na naman ba ulit? You owe me an explanation. And I guess I deserve to hear that. Ngayon na ba? Oo, ngayon na. Dahil baka bukas or mamaya, tumakas ka na naman ulit. Napahinga na lamang ng malalim si Denise sa katumango. Dinala na lamang nila si Nathan sa Kids Toy Kingdom na nasa loob lamang din ng mall upang doon makapaglaro. Doon na rin sila nag-usap. Habang nakatitig si Zeus kay Denise, ay hindi pagkapuot ang kanyang nadarama, kundi pagkamis. Inaamin niyang nagalit siya noon dahil bigla na lamang tong nawala nang hindi man lamang sila nakapag-usap muli. Pero ngayon,
Tila ba nawala ang lahat ng daladala niyang hinanakit sa dalaga? How are you? Okay naman. Ikaw ba? Congratulations. Isa ka na talagang sikat na abogado. Madalas kitang nakikita sa TV. I see. Sa TV rin ba ako nakilala ni Nathan? Yeah. Sort of. May asawa ka na ba? Nope. Walang sumunod sa'yo. Really? Then how come nandyan si Nathan? Can you at least tell me the truth? Why is he calling me Daddy Zeus? At bakit ko rin siya kamukha? Anak ko ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Zeus. Huminga naman muna ng malalim si Denise sa katumango. Doon na naging emosyonal ang lahat nang aminin ng dalaga ang lahat sa harapan ni Zeus. Kung ano ang dahilan ng pag-alis niya, kung paano siya nito pinuntahan ng kaning mommy, at kung paano siya binigyan ng pera kapalit ng paglayo niya kay Zeus. Sinabi niya rin na balak niya nang sabihin sa binatang tungkol sa pagbubuntis niya, pero naunahan na siya ng takot. Damn! So all this time, iniisip mo na ginawa mo ang lahat ng yun para sa lahat? Hindi, Denise. Ang selfish ng rason mo. Alam mo ba kung ilang linggo akong parang wala sa sarili ko, ha? Kahit pa itulak nila ako sa ibang babae, pero ayoko. Walang makakapantay sa'yo. At wala na rin akong pakialam kung bansagan nila akong mata ng binata na abogado. Gusto kong kalimutan ka. Kaya nag-decide akong manatili ng mas matagal sa Amerika. Pero hindi pa rin eh. Naiiyak na wika ni Zeus. I'm sorry. At tungkol dun sa pera ng mommy mo, matagal ko na yung isinauli. Gusto kong kumprontahin si mommy. Pero wala na. It's too late. Kasi nasa himlayan na siya. What do you mean? Patay na ang mommy mo? Yes. 2 years ago namatay siya. Humingi lang siya ng sorry sa akin pati na sa'yo. Akala ko simpleng sorry lang yun sa pagpigil niya sa relasyon nating dalawa noon. Pero may ibang rason pa pala. I'm sorry, Zeus. At hindi na nga natuloy ng dalagang ibig na sabihin nang siil ni Zeus ang halik ang kanyang mga labi. Tila ba'y nadala na rin si Denise dahil na-miss niya na rin to ng sobra. Kaya tinugon niya na rin ang mga halik ng binata. It's been 4 years. But I still love you, love. I love you more. At hindi na wala yun kahit isang segundo. Niyakap muli ni Zeus ang minamahal na babae. Nakita naman yun ni Nathan kaya lumapit na siya dito at nakisali na rin. And I also love you, my mini-me. Nakangiting wika ni Zeus sa kakinarga si Nathan. Walang mapaglalagyan sa sayang kanilang nadarama ng mga sandaling yun. At totoo nga ang sinabi ni Denise dati, kung sila nga, sila talaga. Dahil kahit pamalayo sila sa isa't isa at matagal na hindi nagkita, tadhana na mismo ang gagawa ng paraan para muli silang magkatagpo. Nalaman din ni Zeus na gender reveal ni Maylin mamayang gabi, kaya bumili na rin siya ng regalo. Kinagabihan nagpa siya na rin sumama si Zeus at karga-karga pa niya si Nathan. Sinalubong naman kaagad sila ni Maylin na nanlalaking dalawang mata. OMG! Totoo ba itong nakikita ko? Hindi niya makapaniwalang usal. Yes, May. Ang nanlalaking mga mata ni Maylin ay napalitan ng pag-iyak sa kaniyakap si Denise. I am so happy for the both of you. Kahit ang tagal niyong hindi nagkikita, pero ngayon ganun pa rin ang nakikita ko sa mga mata ninyo. You both really love each other. At ito na nga ang bunga and the little Zeus. Naging masayang gabing yun at nalaman naman agad nila na baby girl ang magiging anak ni Maylin at ng asawa nito. Sinabi na rin ni Denise sa kaning mga magulang ang tungkol sa pagkikita nilang dalawa ni Zeus at ang pagbabalikan nila, kaya mas lalo pa lamang silang sumaya. Alam naman din kasi ng mga to na mahal pa ng kanilang anak ang binata at gano'n din ang binata kay Denise. Bukod doon, dinalaw rin nilang punto ng yumaong ina ni Zeus at do'y taos pusong sinabi ng dalaga na pinapatawad niya na to. Wala naman silang problema sa daddy ni Zeus dahil botong-boto to kay Denise. Makalipas pa ang ilang linggo ng muli nilang pagkikita, nag-propose na nga si Zeus sa kanya na sinagot niya naman agad ng isang napakatamis na yes.
Wala na silang sasayangin pang oras dahil 4 na taon din silang naging malayo sa isa't isa. Kinasalang dalawa at makalipas pa ng ilang buwan ay nalaman na nga nilang dala-dala na nga ni Denise ang kanilang second baby na hinihiling nila babae naman para makumpleto na talaga ang kanilang masayang pamilya. Nilayuman sila ng tadhana at minsan naging marupok sa mga desisyon nila sa buhay. Sa huli, sila pa rin ang nagkatuluyan at kusang pinagtagpo ng tadhana. Wakas.